O eto pa ho mga bossing, no? Eto. Kayo? Dahil dati, Ito yung pinakamabigat eh. Yung bumabalimbing daw ho. Ito yung ano eh. Sikat na sikat ngayon sa social media eh. Yorme, maraming nag-comment ngayon sa social media. Balikan natin ng konti yung politika. One, medyo bumalimbing na daw kayo. Dahil dati bumabanat kayo kay Marcos. Ngayon, tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi siya? Mga ganyan yung mga patanong. Kay Kibuloy galing yan. Bakit to? Pag-aari ni Kibuloy yung vlog na yan eh. O di ba? Kung maalala at babalikan po natin, mga bossing, si Mike Abe. Nag-away sila, nagalit si Buloyski kasi hindi gusto ni Buloyski yung mga sariling opinion ni Mike Abe. O di po ba? Pihado po, ito mga katanungan na ito, galing po ito doon sa nakaoblo na si Kibuloy, mga kababayan. Bakit? Kasi po, talagang nakikita nila si Yorme, happy po eh. No? Doon sa mga pakikipagsalamuha, pakikipag-join force dito po kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Ngayon, gusto nila sabihin, bumabaliktad na daw po kayo. Gusto nila mga kababayan na mapaisip si Yorme. Hindi porkit may technicalities, wala ng katotohanan ang mga maling nagawa, sabi ni RR in the Philippines. Yung bumalimbing na daw po kayo. Yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Sabi ni Kibuloy yan. Sabi daw po ni Kibuloy, bumalimbing na daw po kayo, Yorme. Yan. Nakain nyo na ba yun? Yes. Wala akong ganun eh. Action Democratico ko eh. At ang tinakbo ko po yung mayor. Noong nagkalaban-labang kami sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Talo ko. Olats. No? 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, you recognize 31 million. Ewan ko dyan sa mga kupal na yan na makakausap mo, Yorme. Kung naniniwala sa demokrasya yan. Ang kanila kasi, ito yung gustong-gusto ko doon sa mga kakamping, mga kababayan. No? Yung mga kakamping, nakakabardagulan po natin yung mga yan. No? Panahon ng eleksyon, walang sawa, walang patido, talagang asaran, no? Buskahan, bardagulan. Pero nung nanalo na po si Pangulong Bongbong Marcos at inilabas ni Vic Rodriguez, no? Si Boss Panort. Nung inilabas ni Vic Rodriguez, mga kababayan, yung resulta ni Pangulong Bongbong Marcos, ang gusto ko doon sa mga kakamping, huminto na sila. Nirespeto nila, mga kababayan. Tapos, nagmasid sila. Nung nakita nila, maganda, okay, yung mga proyekto at pamamalakad ni Pangulong Bongbong Marcos, sumuporta po sila. Ano? Kaya ako, ganun po para sa akin, ang tunay na oposisyon, mga kababayan. Although, hindi ka kasama doon sa gobyerno, hindi ka nakaalyado doon sa gobyerno, pero pag nakikita mo na maganda yung ginagawa nung nakaposisyon sumusuporta ka. Kasi iisa lang po ang hangarin ng oposisyon at ng mga nasa gobyerno at ng administrasyon. Ang Pilipinas po ay muling umangat. Pero ito, pinipilit po nila na sila daw po ay yung oposisyon o tunay na oposisyon. Ito, yung kampo ng mga DDS. Pagpasensyahan nyo na po hindi ko sila matatawag na oposisyon. Bakit po? Puro paninira lang po at puro kalokohan lang po yung mga pinagsasasabi ng mga DDS, mga kababayan. M. Jalilan, shoutout po. No? Ang tawag po natin sa kanila, Pogosisyon. Sa kanila naman ang galing, di ba? Yung mga Pogo na yan. At puro paninira lang po. Walang ganda, walang husay na ipinapakita sa politika. Itong kampo ng mga DDS, mga kababayan. Tuloy natin si Yorme. Ganun lang kasimple. Di tapos na. Tingnan ninyo. Maghanap kayo. Ito, magandang challenge. Doon sa kung sino yung nag-comment. Si Kibuloy, sabi mo. Mga patanong ni Kibuloy yan. Maghanap kayo ng mga salita. Simula nung naulat sa ako pagka-presidente. Ang dami ng iskandalo
na nangyari. Ano yun? Yung issue na sibuyas, asukal, Issue na sibuyas, inisyu nila yung sibuyas kay Pangulong Bongbong Marcos. Naku, ang mahal-mahal na ng sibuyas. No, ganun daw. Rolando, Tabisora, shout out po sa inyo from New Zealand. Ang mahal-mahal na ng sibuyas, ganito, ganyan. Dito, minsan umaabot yung isang lime, $1. Alam nyo kung magkano yung $1? 70 pesos ho. Pero walang ano dito. Walang mga tao na, oy, gobyerno, oy, ikaw, gobernador, bumaba ka na dyan sa posisyon mo. Kasi naiintindihan po, mga kababayan, na minsan, no, meron po mga prutas, gulay, o mga pananim, or kung ano man, na mahirap kuhanin, o hindi season ng mga produkto na iyon. Kaya tumataas ho. Yun sa atin, no, yung mga DDS, tumaas lang po yung sibuyas, nag-iyakan na po, mga kababayan. Gusto na pababain si Pangulong Bongbong Marcos. Yan yung mga tao na hindi naiintindihan kung ano ba talaga yung mga nagaganap. No? At kung bakit tumataas yung presyo at kung bakit minsan mababa naman. Basta wala lang. Gusto namin mapababa si Bongbong Marcos kasi tumaas yung luya, yung sibuyas. Ganun. Yung mga yan. naalala nyo yun, yung mga unang Una, asukal asukal, sibuyas, lahat. Asukal, no? Si Vic Rodriguez nadawit diyan, di umano, sugar importation. Tsaka yung pagbebenta daw, di umano. Na upuan sa gabinete, 100 million daw. No? Anything. Mga ano. Alam mo, 5-5 dinut-dut sa akin sa mikropono. I never made comment. Why? Ginagalang ko yung 31 million Ayun. na mamamayan bumoto kay President Bongbong Marcos. Siya binoto eh. Demokrasya yun eh. Tapos na ako. Wala kayo narinig. Mangyari ba, naalala nyo yung kwento sa Maynila, nagsigawan ng tao, bumalik ka na. So I listen to... Yorme, wag mong kakalimutan yung mga DDS na yan. Yan yung pahirap at yan yung mga naninira. No? Sa Maynila. Kapag may mga rally-rally, dinudumihan niya mga yan. Yung mga gutter, yung mga nasa gitna, yung mga island, pinigpipinturaan. Nakita mo, sinisira niya mga yan. Yung mga street light. Corruption daw, corruption. Corruption! Tapos sisirayan yung street light. Putang na. Kaban na naman ng bayan na magpapagawa. Salamat naman. 65% of the people of Manila voted in our favor. Ayun. Mayor na ako. Presidente si Bonget. Mas komportable ako si Misa pagka si Bonget ang tawag namin, but with due respect kay President Marcos. Shoy, daan-daan ka, Yorme. Baka atakihin yung mga nandiyan sa paligid mo. Anong ginawa ko? Nakipagtulungan. Para ano? Para ba sa politika ko? Unang-una, wala naman ako ambisyon na. Correct. Pangalawa, hindi naman kami magkakontra. Presidente siya, mayor ako. Nataon pa, ito mas masakit. Mayor ako ng Manila. Hindi naman ako mayor ng Quezon City, Pasig, Taguig, o Kumbaga, nandun yung Malacanang, no? Makati. Ang Manila is very unique because we host the seat of power. Correct. Malacanang, nasa Maynila. Anong buting idudulot sa mamamayan ng Maynila? 2 milyon sa gabi, 3 milyon sa araw. Kung ako'y makikipagbardagulan sa presidenteng hindi ko kapartido. At saka, ano ang ibabardagol ni Yorme kay Pangulong Bongbong Marcos? Unang-una, hindi naman po uto-uto ito na kagaya ng mga DDS. Or, may buti bang mapapakinabangan ang mga taga Maynila kung ang mayor ng Maynila, partido man o hindi, ay nakikipagtulungan Correct. sa Mas mabuti yun. Diba? Yun din na yung kinakagalit ng mga DDS, mga kababayan. Tinatawag nila si Yorme na humihimod daw po ng wet packs ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nakakatanggap daw po ng tulong ang Maynila galing po sa presidente.
matalino si Yorme. Di ba? Oh. Office Tsaka, ang itinakbo mo, para sa mamamayang Pilipino, para doon sa mga kabayan mo, para doon sa mga taga Maynila. Natural, gagawin mo lahat ng makatutulong para sa komunidad mo. Yun yung ginagawa ni Yorme. Di ba? of the president. Immaterial of names. Whether, let's just say, for example, in the near future, let's just say si Sara Duterte naging presidente. Halimbawa lang, let's just ano lang tayo. Total, nagkukwentuhan lang naman tayo rito. Pero gusto nyo ba siyang maging presidente? Naging presidente si Sara. Let's just say, Kwentuhan nga lang daw. May umihirit pa. Pero gusto niyo po ba maging presidente si Sara Duterte? Kwentuhan nga lang daw. Oh. salamat sa Diyos, binoto ulit ako ng mga taga Maynila as mayor. Hindi kami magkapartido. Remember, presidente ako ng Action Demokratiko. I have my own party. Sabi ni Sir Archie Beroya, tarantado talaga yung ungas na nag-i-interview o in-interview si Yorme. Ipinipilit talaga na magsalita si Yorme against kay President para gawing viral yung content. Kaso wala po silang mapiga. O di ba JJ Bar? Wala silang mapiga. Makikipagbardagulan ba ako sa kanya? Most likely hindi rin. Why? Una, binoto siya ng taong bayan. Correct? Aha. Siya Ako. Kung ako ang tatanungin nyo patungkol dyan, kung si Sara Duterte ang nanalo, babardagol pa din po ako, mga bossing. No? Pero, yung nakikita kong dapat bardagulin po. Pero kung nakikita ko si Sara Duterte, ang ganda pala ng ginagawa niya, okay pala ito. Natural, hindi mo babardagulin yun. Magmumukha kang bitter na kagaya ng mga DDS. Di ba? Kung maganda, nakita mo mga pagamutan, yung mga itinatayo, tas babardagulin mo. May topak ka na noon, parang yung mga DDS. Nakikita, ang ganda-ganda nung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung 20 pesos na bigas na yan, wala yan, hindi tatagal yan, no? Pagka ilang buwan lang, wala na yan. Hanggang ngayon mga kababayan, patuloy na kumakalat yung 20 pesos na bigas. Di po ba? binoto ng taong bayan. Igagalang din natin yung boto ng taong bayan. Demokrasya po Di ba? Oh. Makikipagtulungan din ako sa presidente. In that future. Or let's just say, another person. Para hindi na tayo, yung two warring group lang. Sabi ni Sally Luayon, hindi ninyo mauuto si Yorme. Matalino yan. Di ba? Let's just say, napagpasya ni Secretary John Vic na tumakbong presidente. Yan. Naku, ayaw niya mga yan yun. Naging presidente siya. Hindi mangyayari yun. Hindi, pero kwentuhan na lang. Kwentuhan lang. Usapan lang. Di mangyari ba, makikipagtulungan din ba ako? Yes. Pagpalagay natin si Leni Robredo. Ano kaya? Ano kaya ganun ang nangyari? Let's say, si Pangulong Bongbong Marcos, hindi, okay na sa akin, yung naging presidente ako, ibibigay ko na sa iba. Like example lang presidente, napilit ng taong bayan na tumakbo si Atty. Leni Robredo, presidente. Tapos si John Vic Remulla, nag-vice president, mga kababayan. Tingin ko, ililigwak din yan ng dalawa na yan yung Sara Duterte nila, mga boss chief amuser Bakit po? Syempre, sino ang iboboto natin na mga sumusuporta sa administrasyon? Natural, si Atty. Leni Robredo. No? Tapos, kasi ang katambal niya, ito si John Vic Remulla. So, vice versa lang din po yun, mga kababayan. Lampaso din tingin ko, mga bossing chief amuser Bakit? Mga government supporter at yung mga kakamping, imposible po na iboto si Aimee Marcos. Sino pa? Si Aimee Marcos. Sino pa ba yung mga vice president nila? Robin Padilla, Rodante Marcoleta. Malabo no? So kahit man ayaw nung iba kay John Vic Remulla, sige, dito na lang ako kay John Vic kaysa naman mapunta dyan. Ganun na mangyayari po doon, mga kababayan. Naging presidente, tumakbo, naging presidente. Makikipagtulungan ba rin ba? Makikipagtulungan ako. Pero Yorme, Kumbaga, generally, I will do the same whoever sit in Malacanang because one,
I am the host city. Yes. That's the uniqueness of us. Two, we are a struggling city. I cannot lie about it. Lahat ng uri ng tulong hihingin ko. Maniwala kayo, ipanghimod ko ang taong bayan. Then so be it. Hindi ko ipanghihimod ay pagkakatimawa ang sarili ko. Dahil magagalitan nanay ko, babango sa libingan niya yun. Kasi sinabihan ako ng nanay ko na huwag ako magpapakatimawa. Aha. Pero, kung taong bayan ang pag-uusapan, bakit hindi? Why? Tumakbo ako, Para sa kanila. salamat sa Diyos, sa tao, nanalo, para maglingkod, hindi para makipag-away. Correct. Yun ang aking obligasyon. Now, I may be wrong about it, then if that is wrong, I'd rather be wrong. Addressing 2 million mouth, especially ngayong krisis na ito. Ang kawawa dito